Kabanata 1801. Si Sean ay nagmasid sa buong gabi, at si Zillo ay talagang nanatili kasama si Darius, na umaalis lamang sa huli na umaga. Sige, pinabalik ko na sila, sabi ni Benjamin sa malalim na tinig. Huwag mag-alala, ito ay isang maliit na epekto. Sa akin dito, si Darius ay makakabawi ng maayos. Ang mga ito ay hindi isang malaking pakikitungo, tiniyak ni Sean sa kanya. Ang kalusugan ni Darius ay mabuti pa rin. Sa tamang pahinga at pag-aalaga, siya ay gumaling. Ako ay pumunta ngayon, abala ka. Wala nang ibang magagawa si Benjamin at tumayo upang umalis. 3 araw, kumusta na ang investigasyon? Tila lumabas si Kingsley kagabi-gabi at hindi pa rin maabot ang kanyang telepono, tanong ni Sean. Kami ay gumawa ng ilang pag-unlad. Marahil ay natutulog pa rin siya, sagot ni Benjamin, na bamaling sa umalis. Si Sean ay nagliwanag ang mga mata. Mabuti iyan, si Kingsley ay may kapakipakinabang pa rin pagkatapos ng lahat. Benjamin tumawa ng bahagya at bumalik sa ward. Si Sean ay may trabaho din na gagawin, kaya hindi siya sumunod. Abala siya sa kanyang mga gawain. Kingsley nagising sa oras na ito, na may isang splitting sakit ng ulo. Hinawakan niya ang kanyang ulo at napagtanto na uminom siya ng labis kagabi. Siya ay naghalo ng lahat ng uri ng alak, magiging kakaiba kung hindi siya lasing. Siya ay hindi kahit na nagkaroon ng isang hangover sinigang upang matino-up kapag siya ay bumalik. Biglang, nakaramdam ng kalungkutan si Kingsley, na walang nag-aalaga sa kanya. Paano maganda ang magkaroon ng isang taong tulad ng 3 Aaron, kasama si Honey at mga anak. Kapag siya ay nalulungkot, ang kanyang hipag ay palaging nagpapakita ng pag-aalala. Siguro matagal na siyang nasa paligid nila, at ngayon ay gusto na rin niyang makipag-date. Ano iniisip niya? Dapat siyang bumangon at magtuon sa kanyang trabaho. Si Kingsley ay huminga ng malalim at mabilis na bumangon mula sa kama. Gayunman, nakaramdam siya ng pagkahilo at kinailangan niyang humiga muli. Iniisip niya kung may mali ba sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, lumipas ang pagkahilo, at agad niyang tinawagan si Sean para humingi ng tulong. Sean, pakiramdam ko ay talagang hindi maayos, mangyaring halika at tulungan ako. Nang matanggap ang tawag ni Kingsley, nagulat si Sean sa mahinang boses nito. Ano ang mali? Nasaan ka? Sean mabilis na tumayo at lumabas. Ako pakiramdam talagang nahihilo, ako ay sa apartment. Panipi, sana, ibinaba ni Kingsley. Maghintay para sa akin, ako ay doon mismo. Si Sean mabilis na kumuha ng gamot mula sa parmasya at nagpunta sa apartment ni Kingsley. Nang makarating siya sa pintuan, nakita niya ang isang babae na nakatayo roon. Sino hinahanap mo? Ang babae ay lumingon sa kanya, mukhang medyo nahihiya. Hinahanap ko si Kingsley. Siya itinuro ang numero ng pinto. Hindi ba siya nakatira dito? Si Sean tumingin sa kanya, hindi siya nakilala. Wala siya rito, ito ang lugar ko. Sinabi ni Sean nang hindi nag-iisip, likas na sinusubukang linlangan siya. Siya hindi alam kung sino ang estrangherong ito. Siya hindi nakatira dito, ngunit ibinigay sa akin ng kanyang ina ang address na ito. Ang babae ay nagpakita kay Sean ng isang piraso ng papel. Ang kanyang nanay ang nagbigay nito sa iyo. Tumingin muli sa kanya si Sean. Oo, hindi siya nakatira dito. Ang babae ay tumango. Si Sean ay nag-isip ng mabilis, nagpas siyang itago ang katotohanan sa kanya sa ngayon at harapin Kingsley kalaunan. Nag-aalala tungkol kay Kingsley, pumasok si Sean sa apartment matapos iscan ang kanyang fingerprint. Paumanhin para sa pagkagambala, ang babae ay sumulyap sa kanya, na tila siya ay nasa kanyang sariling bahay, at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Sean sumilip at tumingin. Hindi masamang hitsura, medyo maanghang. Ano tinitingnan mo? Kingsley ay nakatayo sa pintuan, mahinang nakasandal sa frame ng pinto. Sean isinara ang pinto, nagmadali, at naramdaman ang kanyang noo. Hindi lagnat, nahihilo lang. Oo, halos hindi makabangon. Kingsley pakiramdam niya ay hindi siya makagalaw, mukhang walang kabuluhan. Sean tiningnan siya, pagkatapos ay pinakuluan siya ng tubig at binigyan siya ng gamot. Ginawa may kinakain ka ba kaninang umaga? Hindi, nagising ka na lang ngayon. Nakasandal si Kingsley sa sofa, na nanghihina. Marahil mababang asukal sa dugo. Kabanata 1802. Sean lumapit siya sa ref niya para tingnan kung may tsokolate. Ito ay ilang bote lang ng mineral water at beer lang ang nakukuha niya. Sean ninagurong ang bibig. Matagal nang wala ang lalaking ito, at wala talagang sa bahay. Hayaan mag-order ako ng takeout para sa iyo.
Ano ang gusto mong kainin? Sean umupo siya sa tabi ni Kingsley. Kingsley napatingin sa kanya. Hindi gutom. Sean nagtaas ng kilay. Kung hindi nagugutom ang pagkain na ito, may malaking problema. Gagawin ko dalhin ka na lang sa ospital para magpa-check up. Kingsley wala akong sinabi. Siya mas gaman ang pakiramdam matapos uminom ng gamot, ngunit nanghihina pa rin. Oh hindi. Uminom ba siya ng peking alak kagabi? Sean nakita niyang medyo mapatla ang kanyang mukha at mabilis siyang tinulungan na umalis. Sean, mamamatay ba ako sa lalong madaling panahon? Kingsley mukhang nakakaawa, nakabitin sa kanya na may bakas ng kalungkutan. Walang kabuluhan, hindi ka mamamatay. Sean tinulungan niya siyang pumasok sa elevator at nang makarating sila sa hagdanan, tinulungan ko siya sa loob ng kotse. Ang hindi pa rin umaalis ang babaeng nakasalubong niya sa pintuan. Nang makita niya ang dalawa sa pag-alis ni Kingsley, na tila malapit ng mamatay, mabilis siyang tumakbo higit sa. Ano ang mali sa kanya? Sean ay nagulat. Nandito ka pa ba? Awkward. Bakit ganito ba siya? Kinakabahan ang dalaga dahil tila nawawala si Kingsley ang kanyang pandama. Hoy, Kingsley. Hinaplos ng babae ang mukha ni Kingsley. Sino? Ikaw. Umalis ka na. Hindi komportable si Kingsley. Iwinagayway ang kanyang kamay. Ang ilang hakbang pa ang naramdaman ng dalaga bago naramdaman ang kanyang pag-aalinlangan. Gagawin ko dalhin mo na lang siya sa ospital. Hindi siya pinansin ni Sean, tinulungan siya sumakay si Kingsley sa kotse. Bago maya-maya pa ay isinara na niya ang pinto, sumunod ang babae, darating din ako. Sean napatingin siya sa kanya, hinagod ang kanyang ilong, at wala siyang magawa kundi magmaneho, na inuuna dinala si Kingsley sa ospital. Kingsley, huwag kang mamatay. Dadalhin ka namin sa ospital ngayon. Ang hinawakan ng babae si Kingsley, hinaplos ang kanyang mukha, halos umiiyak. Ang kanyang dahil sa pagkabalisa, hindi napigilan ni Sean na sumilip sa rearview mirror. Sino babae ba ito? Siya kilala niya si Kingsley, pero tila hindi siya nakilala ni Kingsley. Siya parang mababa ang blood sugar, sabi ni Sean. Hindi sigurado kung gaano karaming ininom si Kingsley kagabi, baka may problema rin sa tiyan mula sa alkohol. Ngunit, siya, tumulo ang luha ng dalaga sa mukha ni Kingsley. Pakiramdam sa sobrang init, binuksan ni Kingsley ang kanyang mga mata at nakita ang isang malungkot na mukha. Ito ay nakakalungkot isipin na nakikita siyang umiiyak. Ang kanyang hindi pa rin malinaw ang isipan, kaya hindi siya nagsalita. Lamang nakatitig sa kanya. Ikaw, gising ka ba? Tuwang-tuwa ang babae at likas na niyakap siya ng mahigpit. Tanging pagkatapos ay napansin ni Kingsley na nakahiga siya sa kanyang kandanggan. Siya sinubukang umupo pero wala siyang lakas. Ang hindi maipaliwanag na ang amoy ng babae ay nagpakalma sa kanya, na pamilyar sa kanya. Kingsley, halika na, malapit na tayong ma-hospital. Sean napatingin siya sa rearview mirror at nagmamadaling umakyat sa ospital. Sa ospital, sinalubong sila sa pasukan. Sila agad na dinala si Kingsley para sa pagsusuri. Kaunting pagkalason sa alak, sapilitang pagsusuka, at paghuhugas ng tiyan. Pagkatapos sa kabila ng kaguluhan, nakahiga si Kingsley sa silid ng ospital. Ang nanatili sa tabi niya ang babae, hindi na umalis. Sean nakita niya na talagang nag-aalala siya kay Kingsley, at medyo mas malapit siya sa kanya siya. Magkaroon ilang tubig. Sean binuhos niya ito ng isang basong mainit na tubig. Salamat. Ikaw. Tumango ang babae at kinuha ito. Sean tiningnan niya si Kingsley na nakahiga sa kama at nagulat na uminom ng alak ng napakaraming alak. Sa kabutihang palad, napansin niyang may mali at humingi siya ng tulong. Kung hindi, akala nila ay sa bahay lang siya natutulog. Sean nanginginig sa pag-iisip. Benjamin nagmadali at nakita si Kingsley na nakahiga sa kama ng ospital, ang kanyang mga kilay ay nakakunot pag-aalala. Ano ang mali sa kanya? Tanong niya. Siya okay lang naman ako nung pinaalis ko siya kagabi. Siya uminom ng sobra, nasaktan ang kanyang tiyan, nalason, mababa ang asukal sa dugo. Sean ipinaliwanag niya ang mga mahahalagang punto kay Benjamin, na hindi kailanman nagdusa si Kingsley pagkalason sa alak dahil sa pag-inom ng alak dati. Ito halos mamatay na ang mga resulta ng pagsusulit. Kabanata 1803. Ay ligtas na ba ngayon? Benjamin nakasimangot, nag-aalala na tumingin kay Kingsley. Ito bigla na lang natulog si Benjamin, pero bigla na lang nakahiga sa kama hindi sanay dito. Siya lumabas siya kagabi, hindi ko alam kung nag-relax siya. Oo, magpahinga ka ng 2 araw at magiging maayos na siya. Mabuti na lang at tinawagan niya ako, kung hindi, naging sakuna na yan.
Sean na pabuntong hininga. Ni Benjamin ang gwapong mukha ay naging seryoso, ang pagkalason sa alak ay hindi maliit na bagay. Habang sa pagtawag sa telepono, sinabi ni Benjamin kay Sean, magkakaroon ako ng 2 tao sa pag-aalaga sa kanya. Huwag mo nang ipagbigay alam sa tirahan ng mga Watts, old Mr. Watts at ang iba ay mag-aalala. Ako unawain. Hindi naglakas loob si Sean na ipaalam sa sinuman sa tirahan ni Watts. Bigla, naalala ni Sean ang isang taong nakakakilala kay Mrs. Watts, at tumingin siya sa babaeng nakaupo sa tabi ng kama ni Kingsley. Ikaw, hindi ko alam ang pangalan ng babae, huwag mong sabihin kahit kanino sa Watts, sige na nga, magising ka na lang para malaman mo kung gusto niyang magising sa kanya. Ako alam, tumango ang babae. Benjamin sa wakas ay napansin niya ang isa pang babae, matalim ang kanyang tingin. Sino siya ba? Napatingin si Benjamin kay Sean, nag-iingat. Sean napatingin siya kay Benjamin. Pumunta ako sa bahay ni Kingsley at hinanap ko rin siya roon para hanapin si Kingsley, pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataong magtanong. Kingsley's hindi maganda ang kalagayan ng kotse, kaya agad silang isinugod sa ospital, at ngayon ay nanirahan lang ako. Siya baka isa siya sa mga tagahanga ni Kingsley. Ang tiningnan ng dalaga ang dalawa at nakita niyang hindi nila ito nakilala, at natawa sa sarili. Tumayo siya at lumapit, nagpakilala. Ako ay Zyla Bailey. Benjamin napatingin lang siya sa kanya at narinig niya ang pangalan niya. Ngunit habang nakatingin siya kay Zyla, punong-puno ng pagsisiyasat ang kanyang mga mata. Sean parang nagulat siya, Zyla. Ang chubby girl. Ang Zyla sabi naman ni Vice Ganda, hindi naman ako mataba ngayon, di ba? Hindi lang siya mataba ngayon, pero medyo mainit din ang kanyang katawan, ganap na hindi makilala mula sa kanyang hitsura noong bata pa siya. Tunay, paano nagbabago ang mga tao habang tumatanda sila? Ang iyong masyado ng malaki ang pagbabagong anyo, hindi ko man lang kayo nakilala. Nagulat si Sean. Wow, ito napakaraming nagbago ang dalaga, hindi man lang niya ito nakilala. Sean ang pagkabigla ay hindi lamang isang maliit na kaunti. Ay napakaraming lihim ba ang itinatago ng kanyang pinsan? Bakit wala bang sino man sa pamilya ang nagsabi sa kanya? Sila kanina pa siya nag-uusap, pero hindi na siya nag-uusap, halos wala na siyang nakikitang ngayon lang siya nag-post ng mga personal na litrato sa social media. Siya akala ko chubby pa rin siya. Zyla nakakahiya, nawalan lang ako ng maraming timbang. Hindi ilang beses ka nang nawalan ng timbang at ang iyong mukha ay hindi pare-pareho rin ba ang hitsura? Tiningnan siya ni Sean nang hindi nag-iiwan ng bakas, maganda ang kagandahan, walang plastic surgery. Salamat Diyos, salamat sa Diyos. Benjamin nagulat din siya, hindi pangkaraniwan ang pagbabago, kahit hindi niya ito napansin. Siya hindi ko inasahan na magiging kakilala niya ito. Kapag bumalik ka na ba? Benjamin, ilang araw na akong bumalik. Napatingin si Zyla kay Benjamin, medyo natatakot siya. Benjamin malamig at hindi madaling lapitan. Benjamin sabi ni Zyla, bumalik ka na ako na muna ang mag-aasikaso kay Kingsley. Kingsley nagising siya, at malamang na mas masahol pa ang mood niya kapag nakita niya si Zyla. Sean ngumiti rin si Zyla, iniisip kung sino ang maaaring bumisita. Ito ay parang si Zyla. Ako ay sige, dito na lang ako. Titigil at aalagaan ko siya. Aalis na ako paggising niya. Zyla gusto niyang makita si Kingsley na nagising bago siya makapagpahinga. Benjamin hindi ko siya pinilit, tumango at umalis. Sean ngumiti rin si Zyla at mabilis na sumunod. Nakikita umalis silang lahat, kinagat ni Zyla ang kanyang labi, pagkatapos ay tumingin kay Kingsley sa kama. Ginagawa ba galit pa rin ba siya sa kanya? Pag-iisip tungkol sa pagtulak sa kanya pababa, medyo hindi komportable si Zyla. Gayunman, hindi pa rin siya umalis, tumayo ng upuan, umupo sa tabi ng kama, at tumingin sa natutulog na Kingsley. Kabanata 1804. Benjamin, hinahayaan mo ba talaga siyang manatili? Sean sabi niya kay Benjamin sa gilid. Benjamin napatingin siya sa kanya, nandito siya dahil sa iyo, hindi ba? Sean mukhang medyo inosente. Ako hindi ko siya dinala, siya mismo ang sumakay sa kotse, pero akala ko umalis na siya. Ay hindi ko inasahan na naghihintay pa rin siya sa ibaba. Si Kingsley ay nasa isang masama sa mga oras na iyon, gusto ko lang siyang dalhin sa ospital kaagad, posible. Sino alam ko, siya mismo ang sumakay sa kotse. Hindi ko siya kayang ilabas sa kotse, kaya ko ay. Sean ngayon ay alam niya na siya ang kanyang kasintahan, at hindi siya mapakali. Kapag nagsinungaling siya kanina, siguro pinagtatawanan siya ng babaeng ito.
Ay hindi ko inaasahan na magiging pamilyar siyang mukha, lalo na ang isang miyembro ng pamilya. Ni Benjamin kwento ng aktres, hindi ka ba natatakot na baka may mag-text sa kanya, party? Sean, hindi inaasahan. Sasabi niya, hinanap niya si Kingsley. Hindi ko siya nakilala, kaya nagsinungaling siya at sinabing ako ang nakatira doon. Hindi ko inaasahan. Mukhang ganap si Zayla iba noong bata pa siya, para siyang isang bola noon. Benjamin napatingin siya sa kanya at lumakad palayo, pakiramdam na hindi makapagsalita. Sean sabi niya, Benjamin, saan ka pupunta? Bumalik dito ka na lang sa tabi ni Daddy at bantayan mo sila. Benjamin umalis pagkatapos sabihin iyon. Sa pinagmamasdan sila ni Sean, wala silang dapat ipag-alala. Oh, tumigil si Sean at kinailangan niyang bumalik sa ward ni Kingsley. Nakikita sabi ni Sean sa kanya, Sean, abala ka na, mananatili ako dito at panoorin. Kapag nagising siya, tatawagan kita. Ikaw, anak, noong nasa bahay ka na, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ikaw ang gumawa sa akin akala mo iba ka na. Galit na galit si Sean. Ito ilang taon na siyang nasa ibang bansa at hindi na siya bumalik. Ay hindi ko inaasahan na magbabago siya ng husto pagbalik niya. Sila hindi nila nakilala ang isa't isa, at tiyak na hindi siya makikilala ni Kingsley alinman. Zayla ngumiti siya at kinuha ang kanyang cellphone, pasensya na, hindi mo nakilala, ako, na-shock din ako. Sean pinunit ang kanyang mga labi, kasalanan niya iyon. Ay maganda ang ginagawa mo sa ibang bansa. Napaka mabuti. Ngumiti si Zayla, mas maganda siya kaysa dati at tila mas matalino. Sean tinanong ko siya ng ilang mapagmalasakit na tanong. Pagkatapos ay sabi niya, hindi ka pa rin ba sumusuko sa kanya? Sean tinuro niya si Kingsley sa kama. Kapag nakita ni Kingsley si Zayla noong bata pa sila, nagtatago siya. Kalaunan, pinagalitan pa niya si Zayla kaya napaiyak ang kawawang dalaga. Oops, ito ay dapat ang chubby girl. Ang Zaylas na mula ang mukha. Sean masasabi niyang gusto pa rin niya ito. Siya na pabuntong hininga. Ano ang isang nakatadhana na tadhana? Bakit, sa lahat ng mga taon, hindi kanya nakikipag-ugnayan, di ba? Sean umaasa siyang magising siya at titigil na sa pag-aaway nila ni Kingsley. Siya napakalungkot ng puso noon. Ang kanyang natatakot ang kanyang pamilya na baka may mabigat siyang gawin. Bilang dahil dito, pinili ni Zayla na mag-abroad ng mag-isa. At ilang taon na siyang hindi bumalik. Ako alam mo, ayaw niya sa akin. Pumunta lang ako sa bahay ni Watts kasama ang aking sa ngayon, gusto ko siyang makita, pero hindi ko inasahan nagkasakit siya. Hinihintay ko lang siyang magising, pagkatapos ay aalis na ako. Zayla itinago niya ang pagkawala sa kanyang puso at nakangiti. Siya hindi naman siya ganoon kagandahang loob, at may kaunting kalungkutan pa rin sa kanyang puso. Ang noong bata pa siya, hindi pa rin siya nagustuhan na kalimutan. Pag-iisip na siya ay nag-iisa pa rin, at kasama ang ina ni Kingsley na aktibong nagbibigay sa kanya ng saglit siyang nag-isip at nagpasyang puntahan siya. Sean tumungo, gawin, may boyfriend ka na ba sa ibang bansa? Hindi, ngumiti si Zayla, hindi ito papayagan ng matandang mister. Sean natawa siya, ang matandang mister ay medyo mahigpit, pagkatapos ay nakatuon ang matandang mister sa kanyang mga mata ang pamilya ni Benjamin. Zayla napatingin siya kay Kingsley at hindi nagsalita. Sean baka naman nakatingin na siya kay Kingsley. Bakit hindi ba't binanggit ng matandang mister na gusto niya si Kingsley? Bawat nang ibalik niya si Kingsley, tila medyo mapang-akit ang matandang mister. Luma ang pagkamuhi ni mister ay dahil halos palaging magkasama ang dalawang lalaki, takot sa anumang ipinagbabawal na gawain. Bukod dito, tinanggihan ni Kingsley ang kanyang apo, kaya natural na hindi magiging masaya ang matandang mister upang makita si Kingsley. Ang mga ito mga bagay na hindi alam ni Sean. Kabanata 1805. Benjamin nagising si Darius at nagising si Darius. Kailangan gamitin mo ba ang banyo? Nagmamadali si Benjamin. Oo, napatingin si Darius sa kanya at nagtanong, saan ka nagpunta? Nakikita medyo nalilito ang ekspresyon ni Benjamin, matalas pa rin ang mga mata ni Darius. Ako hinanap ko si Sean. Sinulyapan ni Benjamin si Darius. Takot na malalaman ito ni Darius, at kung makikipag-ugnayan sa kanya si Victor kalaunan, baka aksidenteng ibinuhos ang mga beans. Maaari aalis na ba ako sa ospital? Alam ni Darius kung bakit niya hinanap si Sean, mukhang may pag-asa. Benjamin na pabuntong hininga siya at sinabi kay Darius, medyo mataas ang presyon ng dugo mo ngayon. Kapag natapos mo na ang pag-aaral, bukas ka na lang mag-aaral. Ako pakiramdam fine bagaman.
Alam din ni Darius na medyo mataas ang kanyang presyon ng dugo sa ngayon, wala siyang nararamdamang anumang sintomas. Ito ay sa katunayan, mataas ang temperatura nang dumating ang nurse para sukatin ito sa umaga. Benjamin ay hindi makapagsalita. Kapag bumalik si Darius sa kama at humiga, at si Benjamin ay nagbuhos ng tubig sa kanya. Pa rin natutulog. Benjamin tiningnan niya si Darius na mahigit 1 oras nang natutulog. Hindi tulog na lang. Benjamin kinuha ang baso ng tubig at inilapag ito sa tabi. Gusto mo bang kumain isang bagay? Darius umiling siya at tumingin sa kanya. Pumunta ka na lang sa company. Hindi na kailangan manatili dito sa tabi ko. Lamang habang may sasabihin si Benjamin, tumunog ang kanyang telepono, at naglakad siya papunta sa balkonahe para sagutin ito. Ito ay may kaugnayan sa trabaho. Ito ay inabot ng kalahating oras bago natapos ang tawag. Sa samantala, paminsan-minsan ay sumulyap si Benjamin sa direksyon ni Darius. Darius ayaw niyang maging kasing balisa ni Zilo tulad noong nasa paligid siya, ngayon ay hindi na siya mapakali nagbabasa lang ng libro. Benjamin muli niyang tinawagan si Sean, dumating na ba siya? Siya ay sagot ni Sean, hindi pa siya nagising, siguro kailangan pa rin niyang magising tapusin na ang iniksyon. Sige, tawagan mo na lang ako kung may mangyari. Benjamin hindi niya mapigilan ang magkabilang panig kaya pinatingin niya si Sean kay Kingsley. Sa tabi ni Sean, nasa ward pa rin siya ni Kingsley, at tumanggi si Zyla na umalis, iniiwan siya ng walang magawa. Zyla, dapat bumalik ka muna. Kapag nagising na siya, tatawagan ka ni Benjamin, okay. Sean natatakot siya na baka malungkot si Kingsley na makita si Zyla kapag nagising siya. Siya natatakot din siya na baka may masabi sa kanya si Kingsley. Sean, ayaw mo rin ba akong dito? Napatingin si Zyla kay Sean. Sean sabi niya, syempre hindi. Nag-aalala lang ako na baka magalit ka. Zyla ngumiti siya, hindi na ako ang batang babae. Ang aming mga pamilya ay lubos na, sige na nga, magising na lang ako at okay na ang lahat. Pagkatapos ng marinig niya ito ng ilang beses, hindi alam ni Sean kung paano siya mahikayat. Siya umaasa siyang aalis na siya nang magising si Kingsley. Gayunman, hindi pa nagising si Kingsley habang nasa banyo si Sean. Kingsley, nagising ako na gutom. Siya pakiramdam niya ay wala siyang lakas sa kanyang katawan. Kapag binuksan niya ang kanyang mga mata, nakatagpo siya ng isang pares ng mga mata na nakatitig sa kanya, at si Kingsley ay nakakunot ang noo ang kanyang mga kilay. Sino ikaw ba? Zyla ay nagulat. Bagamat handa na siya sa pag-iisip, medyo nakaramdam pa rin siya ng kaunti na dismaya ako nang marinig ang maingat na tono ni Kingsley. Ikaw ay gumising ka na, ibubuhos kita ng isang basong tubig. Nang walang tumayo siya at binuhos ni Kingsley ang isang basong tubig. Kingsley, sinundan siya ni Gaz habang naglalakad. Ito maganda ang figure ng babae. Sizzling mainit, ito ay yung tipo niya. Ngunit hindi niya maalala na. Nakita niya ito dati. Ang hindi naman siya nag-aaway ng babae na nagkukunwaring kilala siya, di ba? Gawin alam mo ba kung sino ako? Napatingin si Kingsley kay Zyla, medyo malamig ang kanyang tingin. Zyla, hinawakan niya ang kanyang kama sa baso ng tubig, itinaas ang kama para sa kanya, at iniabot ito higit sa. Ikaw ay si Kingsley. Kingsley, hinawakan niya ang kanyang noo, nalulungkot siya. Sino ka at bakit ka malapit ka na ba sa akin? Magkaroon ilang tubig. Hindi mo na kailangang mag-ingat sa akin. Ako ay isang dumaraan lamang. Ay nakita kong may sakit ka, kaya sinundan ko si Mr. Bailey para dalhin ka sa ospital. Ngayong gising ka na at okay na, aalis na ako. Zyla, masama rin ang loob niya at ayaw siyang kausapin. Kingsley, hindi ko siya nakilala. Bilang pinagmasdan niya ang babae na lumakad palayo ng ganoon, natulala si Kingsley. Siya talaga bang dumaraan lang? Kabanata 1806. Sean, bumalik siya at nakita ko si Kingsley na nakahiga sa kama na nalilito. Siya, nagmamadali siyang lumapit, gising ka na ba? Oo, napatingin sa kanya si Kingsley. Sean, tiningnan ko siya at normal ang lahat ng vital signs niya. Gawin, hindi ka pa rin komportable kahit saan ngayon. Marami mas mahusay. Matapos magising ng ilang sandali, mas malakas ang pakiramdam ni Kingsley kaysa dati. Tulong, pumunta ako sa banyo, kailangan kong umihi. Lamang sandali lang. Sean, mabilis siyang tinulungan na bumangon, sinuportahan siya habang hawak ang IV bag. Kingsley, medyo mahina pa rin, total, ang gastric lavage ay lubos na nakakapinsala sa katawan. Pagkatapos sa paghuhugas ng kanyang mukha sa banyo, mas gamaan ang pakiramdam ni Kingsley. Sean, tinulungan siyang bumalik sa kama, isinabit ang IV bag, at tinulungan siyang humiga.
Magpahinga sandali, ipapadala ko sa iyo ang ilang oatmeal porridge para sa iyo. Sean tumawag sa cafeteria para ayusin ito. Kingsley nakahiga sa kama at pinagmamasdan siyang abala. Ano ang mali sa akin? Baka naman nalasan ako. Anong dami mong iniinom kagabi? Sean nakasimangot, labis na nag-aalala. Ako uminom ako ng kaunti pero hindi ako nagsusuka. Maayos ako kagabi, naghalo lang sila lahat ng uri ng alak ng magkasama. Maaari bang peking alak ang dahilan nito? Kingsley galit na galit siya at naramdaman niya na talagang mamamatay na siya. Sa kabutihang palad, tinawagan mo ako, kung hindi, walang makakaalam kung bumagsak ka sa bahay. Maging mas maingat sa mga sitwasyong panlipunan sa hinaharap, huwag uminom ng labis random. Sean paalala sa kanya, Manam, ang apo ng pagong na iyon. Ngumiti si Kingsley. Hindi, kinailangan niyang suriin ang mga alak na iyon upang makita kung peke ang mga ito. Siya hindi ko pa ito nagagawa dati. Sean, pagkagising ko kanina, may isang babae, alam mo ba kung sino siya? Siya ba sumama ka ba sa iyo para dalhin ako sa ospital? Bakit ngayon ko lang ba siya nakita? Nagtataka si Kingsley, siya nalilito pa rin ako dito. Sean sabi ng mga mata, baka kapitbahay mo siya o kung ano paman, umakyat ako sa hanapin ka, at siya ay nasa sahig na iyon. Kingsley naalala ko, nang makarating lang si Sean sa kanyang kinaroroonan, nakatingin siya sa pinto, babae ba iyon? Bakit ngayon ko lang ba siya nakita? Siguro lumipat lang siya. Tinanong mo ba ang pangalan niya? Sean tumingin sa kanya ng mausisa, hindi pa rin siya nakikilala. Siya, hindi ko naman sinabi, binigyan mo lang ako ng isang basong tubig at umalis. Napatingin sa kanya si Kingsley. Gawin alam mo ba ang pangalan niya? Pag-iisip tungkol sa babaeng hindi siya dinala sa ospital hanggang sa magising siya, medyo hindi pa rin makapaniwala si Kingsley. Tinanong ko siya kung medyo malamig ba siya sa kanya. Ako hindi ko alam, abala ako sa pag-aalaga sa iyo sa ospital, at sa wakas ay, nagising ka na lang at nagising ka na. Doon napatigil siya at hindi nagsalita si Sean. Dahil hindi siya nakilala ni Kingsley, wala rin siyang sinabi. Gagawin ko tawagan mo si Benjamin, nag-aalala siya sa iyo. Sabi ni Sean habang inilabas ang kanyang telepono. Benjamin, alam mo bang nandito rin ako? Medyo nainis si Kingsley. Oo, nasa ospital na siya. Napatingin sa kanya si Sean. Ang konektado ang telepono. Kumusta? Ni Benjamin lumabas ang boses sa cellphone ni Sean. Benjamin, nagising na lang si Kingsley. Tiningnan ko siya, wala namang malaki, konti lang mahina. Magiging maayos siya pagkatapos ng ilang araw sa ospital at ilang iniksyon. Iniulat ni Sean ang kalagayan ni Kingsley kay Benjamin, at tiniyak sa kanya. Sige, mamaya na lang ako magkikita, sagot ni Benjamin bago ibinaba ang telepono. Benjamin, dadalhin kita mamaya, sabi ni Sean kay Kingsley. Kingsley tumawa siya, pasensya na sa pag-aalala mo, huwag tanggapin ang iyong kalusugan para sa ipinagkaloob. Kailangan mong maging mas maingat sa hinaharap. Huwag uminom ka ng sobra sa tuwing lalabas ka, paalala ulit ni Sean sa kanya. Ako ginawa ko lang ito para makalapit sa kanila para sa negosyo. Sino ang nakakakilala sa mga taong ito? Lalo pang nalungkot si Kingsley. Ewan ko ba kung ano ang nangyayari sa mga bagay-bagay na may 11 at 17. Kabanata 1807. Sean, napatingin siya sa kanya at ngumiti. Benjamin, sabi ko nga, marami kang nakuha. Talaga, nanlaki ang mga mata ni Kingsley. Kingsley, ikinwento niya kay Sean ang nangyari kagabi. Ikaw, hindi ko ito nakita. Pero kung nakita mo ito, siguradong maguguluhan ang pananaw mo sa mundo. Sila ginagawa ko lang ito at iyon sa kalye. Sean, nagurong ang bibig. Ako magkaroon ng isang video, gusto mo bang makita ito? Kingsley, napatingin si Sean ng may pag-aalinlangan. Nakikita ang kanyang ekspresyon, alam ni Sean na maayos ang lahat. Magpahinga ka na lang, ikaw na ang bahala, napakaraming sasabihin sa lalong madaling panahon paggising mo. Kingsley, sabi niya, hindi ba't nakakainip yan? Bakit hindi naghatid ng pagkain ang cafeteria pa? Gutom na ako. Ito ay ilang minuto pa bago ito may hatid. Nakita ni Sean kung gaano siya ka-impatient. Ito ay hindi sa iisang palapag, aabutin ng ilang minuto bago dumating ang cafeteria mula sa sumakay ka ng elevator, maglakad papunta sa ward, maglakad din oras. Pagkatapos ay maaari mo bang ibuhos sa akin ang isang basong tubig, gusto kong punuin ang tiyan ko. Kingsley, hindi ako kumakain ng kahit ano sa buong araw. Ang kanyang walang laman ng tiyan, walang reserba. Benjamin, noong una ay gusto niyang ihatid si Darius sa ibaba para maglakad-lakad,
ngunit hindi niya inaasahan mabilis na nagising si Kingsley. Tumayo siya at sinabi kay Dario, gusto mo bang bumaba para maglakad-lakad? Darius tumingin siya sa kanya, gusto niyang lumabas, pero sinabing, hindi ka ba busy? Gagawin ko ihatid ka nila sa ibaba para maglakad-lakad. Nakikita na hindi tumutol si Darius, tinawag ni Benjamin ang bodyguard para dalhin si Darius sa ang hardin sa ibaba. Huminga sa sariwang hangin. Bodyguard itinulak niya ang isang wheelchair at tinulungan si Darius na umupo. Ako maaari kang maglakad ng dahan-dahan, hindi na kailangan ito, sabi ni Darius na may mapang-akit ng ngiti. May medyo naglalakad pa rin. Pwede ka nang maglakad ng kaunti kapag nakarating na tayo sa sahig sa ibaba. Mahinang sagot ni Benjamin, habang inutusan ang bodyguard, alagaan mo si tatay. Oo, Mr. Graham. Apat ay nalalayan ng mga bodyguard si Darius palabas. Gawin kailangan ba talaga natin ng ganyang karaming tao? Medyo hindi makapagsalita si Darius sabi niya, hayaan mo silang dalawa na sumama sa iyo. Sila ay matagal ka nang nakabantay sa itaas. Hayaan silang samahan ka bumaba ka na lang para makapagpahinga. Hinawakan ni Benjamin ang kanyang kamay at hinayaan silang umalis. Ang naroon ng bodyguard para maiwasan ang hindi kinakailangang panliligalig. Iyon ay kanilang sarili sa ospital, wala namang gaanong panganib. May mga bodyguard man o wala sa kanya ay hindi mahalaga. Ang iba pang mga bodyguard ay nasa ibaba sa pasukan. Bilang habang lumalabas si Benjamin, susundan nila siya para protektahan siya. Pagkatapos ng matiyak na bumaba na si Darius at ang iba pa, umalis si Benjamin sa ward. Siya lumipat sa direksyon ng kagawaran ng gastroenterology. Ang dinala ang oatmeal porridge mula sa cafeteria. Ang madaling kainin ang plain oatmeal porridge na may sandalan na karne, halos hindi nangangailangan ng mumuya. Ay ito ay masyadong walang kabuluhan. Oatmeal porridge lang, wala nang iba pa. Napatingin si Kingsley ang oatmeal porridge sa harap niya na may isang pahiwatig ng pickiness. Pag-inom hindi lang sapat ang kasiya siya ng oatmeal porridge na ito. Sean natawa siya, hindi kayang hawakan ng tiyan mo ang magaspang na butil ngayon. Kumain ng isang bagay madaling matono muna. Kapag mas maganda ang pakiramdam mo bukas, maaari ka nang magsimulang kumain karaniwan muli. Bukas, Kingsley bulong, picky tulad ng dati, na maaari lamang siyang uminom ng oatmeal porridge ngayon. Kung hindi, patuloy siyang magugutom. Gumawa ng masarap ang pagkain ko para sa susunod na pagkain. Bilang pagkapasok ni Benjamin, narinig niya ang mapili na tunog ng pagkain ni Kingsley. Pakiramdam mas mabuti. Ang kanyang nahulog ang tingin kay Kingsley, na mukhang medyo haggard. Ako ay mas mabuti, Benjamin. Sobrang kinakabahan lang si Sean. Tingnan ito oatmeal porridge na inihanda niya para sa akin. Wala kang ganang kumain dito alinman, tama. Nagreklamo si Kingsley kay Benjamin, samantalang si Sean naman ay mukhang mapanghamak. Benjamin sa katunayan, hindi niya gusto ang oatmeal porridge, ngunit hindi ito para sa kanya na kumain pa rin. Siya sinulyapan niya si Sean at sinabing, bigyan mo lang siya ng plain oatmeal porridge para sa susunod na pagkain, hindi na kailangang magdagdag ng karne. Kingsley, Sean tawa siya ng tawa habang si Benjamin. Siya kaya niyang hawakan ang taong ito. Tayo ay tignan mo kung maglakas loob ka na naman magpiki. Kabanata 1808. Ikaw ang mga lalaki ay walang puso, wala kang pakialam kung mabuhay ako o mamatay. Kingsley umiiyak ng malungkot habang kumakain ng oatmeal porridge, na may IV drip sa kanyang kamay, nahihirapan ang mga tao na panoorin. Sean at si Benjamin ay sumulyap sa isa't isa, pareho silang nag-uugali sa kanyang pag-uugali. Lamang magpahinga ka muna ng ilang araw, huwag kang mag-alala tungkol sa iba pa, sabi ni Benjamin sa kanya. Hinikayat siyang magpahinga. Kingsley tiningnan niya si Benjamin, Benjamin, ang video mula sa club kagabi ay pa rin sa akin. Gusto mo bang may kumuha nito ngayon, o dapat ko bang ibigay ito sa iyo kapag ako ay nakalabas na ba ng ospital? Panatilihin, sa ngayon, mas mahalaga pa ito kaysa sa 11 at 17, sagot ni Benjamin, na may mga kamay sa kanyang bulsa. Ikaw maganda ang ginawa mo kahapon, pero huwag mong pabayaan ang iyong kalusugan sa hinaharap, huwag mong inumin ang mga random na inumin na iyon, iniulat na ni Benjamin sa club para sa nagbebenta ng peking alak. Ang ininspeksyon na ng mga kaukulang autoridad ang lugar, hindi lamang para sa pagbebenta ng peking pati na rin sa pagbebenta ng droga at iba pang krimen, sapat na para isara ito mabuti. Ang club ay nasa ilalim ng negosyo ng pamilya Luet. Kingsley hindi pa rin alam ni Sean ang lahat ng ito.
Kingsley biglang nalasan ng alak, at hindi mapigilan ni Benjamin na mag-isip ng iba pang mga posibilidad. Kung hindi ito sinasadyang pagkalason, pagkatapos ay tiyak na may mali sa pagkain at inumin. Hindi pa sila nagkakaroon ng problema noong magkasama sila. Ano tungkol sa mga inuming iyon? Nagulat si Kingsley kay Benjamin, at nag-iisip kung si Benjamin may natuklasan ako. Sean, napatingin din siya kay Benjamin na nagtataka. Ako, sabi nga ng iba, halos kalahati na lang ng alak ang nakapasok sa loob ng bahay. Peke ang club na iyon. Pinag-aagawan na nila ito. Ang mga resulta ng pagsugpo ay tiyak na mas mabunga kaysa sa gabi. Ilang nagtulungan ang mga departamento para ipatupad ang batas, at nahuli nila ang isang tao pagkatapos ng isa pa. Ito ay ginawa na niya ang balita. Iba't ibang nahuli ito ng mga media outlet at nagmadali upang i-broadcast ito, nakikipagkumpetensya para sa tuktok headline. Benjamin, kamangha-mangha ka, napakahusay. Labis na naantig si Kingsley. Siya naghihintay pa rin siya hanggang sa makalabas siya ng ospital. Para makalabas ng ospital nag-imbestiga siya, pero si Benjamin na ang nag-aasikaso nito. Sean, binuksan niya ang kanyang telepono at pinanood ang live na balita, napakaraming tao. Halos lahat sila ay malabo, ngunit wala itong gaanong pagkakaiba kung sila ay malabo o hindi. Sa mahigit 100 katao ang nahuli sa pag-atake, lahat sila mga kilalang figure. Marami ang mga mukha ng mga tao ay nakalantad sa sistema. Ang punong-puno ng mga sumpa ang live broadcast. Doon maraming tao ang nagtipon-tipon sa pasukan, na nag-iingay. Tingnan ko, hayaan mo akong makita. Kingsley, iniwan niya ang cellphone niya sa bahay at tinawagan si Sean para tingnan. Sean, ibinigay niya ito para makita niya. O ako, ang mga taong ito ba ay kailangang maging napaka-provocative, na nagpapakita ng kanilang sarili sa malawak na liwanag ng araw. Lahat ng ito, galing sa sistema, napakaganda ng paglalaro. Kingsley, masaya siyang nag-uusap habang nanunood. Well, tapos na. Well done. Ito ay isang den ng bisyo. Ang club na ito ay hindi dati tulad nito. Bakit lalong lumala ang management ngayon? Kingsley, tumingin siya kay Benjamin at nagtanong, ang clubhouse ba na ito ay pag-aari ng Luet pamilya? Ang wala namang pakialam ang pamilya ni Luet, hindi ba sila natatakot na makisangkot sa kanilang sarili? Sila kamakailan lang nagbago ng management, kumikislap ang mga mata ni Benjamin. Sila lang ang nakakaalam kung gaano kalalim ang tubig. Kingsley, napapikit ang mga mata, lalaki mo ba si Arthur? Hindi. Nagtaas ng kilay si Benjamin, alam niyang hindi lang siya ang siluet na saktan ng pamilya. Ito ay, hindi naman si Kuya Germs, di ba? Sinulyapan ni Sean si Benjamin at nagsalita hulaan. Huwag magsalita ng walang ebidensya. Napatingin sa kanila si Benjamin. Kingsley, at nagpalitan ng sulyap si Sean, parang may hindi tama. Benjamin, nagbago na ba ang damdamin mo kay Jeremias? Kingsley, tanong ni Sly. Focus sa paggaling mo sa iyong karamdaman, at kapag gumaling ka na, bumalik ka sa trabaho. Ang investigasyon, utos ni Benjamin nang hindi sinasagot ang kanyang tanong. Kabanata 1809. Oo, Kingsley, sagot ng malakas, ngunit iniisip ang pangyayari kung saan hinugot ni Ethan ang buhok ni Jeremias kahapon, hindi na napigilan ni Kingsley. Siya, tanong niya sa mahinang tinig, Benjamin, hindi mo ba ginawa ang pagpapatunay para kay Arisa? Lumabas na ba ang resulta? Sean, hindi ko alam, dahil si Ethan ang nag-aasikaso sa bagay na iyon. Sean, napatingin din siya kay Benjamin, natagpuan ba siya ng mga magulang ni Arisa? Hindi, ginawa niya ito para kina Arisa at Jeremias. Natawa si Kingsley at nagpahiwatig kay Sean. Ito ay lumabas, napatingin si Benjamin sa kanilang dalawa. Ano ang resulta? Kingsley, at nagtataka si Sean. Biological, mahinahon na sabi ni Benjamin, hindi kasing sabik nila. Kingsley, at nagulat si Sean at nagpalitan ng mga sulyap. Talaga, labis ding nabigla si Sean. Jeremias, hindi ko pa alam, depende kung gusto ni Arisa na aminin ito o hindi. Benjamin, hindi siya nagpumilit, wala itong pakialam sa kanya. Kung mahal na mahal ni Ryan ang kanyang anak, pero kung hindi niya kayang ibigay ang kanyang ama love, ayos lang kung hindi siya kilalanin ni Honey. Siguro gusto ba ni Jeremias na dalhin si Arisa sa base dahil dito? Pinaghihinalaan ni Sean, pakiramdam na ito ay lubos na malamang. Ito ay, pwede naman, pero maganda rin ang skills ni Isa. Kingsley, tumango naman si Sean bilang pagsang-ayon. Arisa ay may kakayahan din. Ay, tuwang-tuwa ba si Arisa? Ano ang iniisip niya ngayon? Nagtataka na tanong ni Kingsley. Sino akala ko ba napakaganda ng biological father ni Arisa?
Kahit na hindi nila gusto si Jeremias, dahil din kay Justin aminado naman sila na si Jeremias ay may kakayahang mag-asawa. Taong inaasahang aakyat sa pinakamataas na posisyon sa hinaharap. At dahil wala siyang asawa o mga anak, wala siyang pag-aalala at inialay ang kanyang sarili ng buo sa kanyang karera. Ito ang uri ng tao ay lubos na mabigat. Ito ay mahirap siyang harapin bilang kalaban. Sa kabutihang palad, naisip ni Benjamin ang kalokohan at cute na reaksyon ni Arisa nang huli niyang malaman ito noong gabing iyon, si Jeremias ang kanyang biological father. Sean at nagpalitan ng sulyap si Kingsley. Ano ang ibig mo bang sabihin ay sa kabutihang palad? Naguguluhan si Kingsley. Benjamin sabi niya, hindi naman siya masyadong naguguluhan o nagulat. Ay gusto ba siyang kilalanin ni Arisa? Napatingin si Sean kay Benjamin, naramdaman niya na si Arisa gusto mo lang ba siyang kilalanin. Ito ang bagay ay medyo nagulat, kailangan niya ng oras para tanggapin ang katotohanan ito. Benjamin maaari pa ring maunawaan. Kung o hindi, kinikilala niya si Jeremias dahil ang kanyang ama ay nakasalalay sa kanyang sariling damdamin. Boss, sino ang mag-aakala na pagkatapos ng gayong malaking bilog, magtatapos ka sa commander anak na babae ni Hoffman? Hindi ko akalain na ganoon kalakas ang ama ni Arisa tao. Kingsley si Jeremias ay walang anak maliban kay Arisa, kaya sino ang maglakas loob na bully sa kanya sa hinaharap? Nakikita ang kanyang masayang ekspresyon, nanginginig ang bibig ni Benjamin. Ang mga sino ba naman ang hindi nakakaalam na siya ang tunay niyang ama? Salamat mabuti na lang at hindi siya galing sa pamilya Luet. Ngumiti si Sean, at inihambing si Jeremiah sa pamilya ni Luet, mas nakahilig pa rin siya kay Jeremiah. Ni Benjamin sa pagkakataong ito, ang pamilya ni Luet ay nahulog na, at malamang na sila ay upang mag-imbestiga. Kingsley, nasa ospital ka na at alagaan mo ang sarili mo, ang pamilya Luet siguradong gagawa siya ng move. Kingsley, nagpunta ako sa club kagabi, at hindi maitago ang bagay na ito. Ang bigla na lang naganap ang insidente, at ang investigasyon ay nagturo kay Kingsley, na siguradong magdudulot ito ng hinala sa pamilya Luet. Hindi ba ikaw ba ang bagong manager mo? Kahit na kung ako nga, pawn lang ako sa laro nila. Baka maghinala rin sila sa amin. Ipinaalala sa kanya ni Benjamin. Bakit iniulat mo ba sila noon? Nagtataka si Kingsley. Sa akitin ng ahas palabas ng butas nito, nakangiti na sabi ni Benjamin. Benjamin, wala akong pasensya sa kawalan ng inisyatiba ni Kingsley. Kingsley, natawa siya, huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Ako ay ilang tao ang itinalaga sa iyo, paalala ni Benjamin sa kanya. Kinailangan ni Kingsley ng tulong investigasyon para matiyak ang kaligtasan. Kabanata 1810. Sige, alam ni Kingsley na naayos na ni Benjamin ang lahat, kaya walang saysay ang pagtanggi. Sean, sinabi niya na may malaking ani sa 11 at 17 panig, gaano kalaki eksakto? Kingsley, nagtataka siya, hindi pa niya alam ang mga detalye. Lahat narinig mo na, at kahit na ang mga bagay na hindi mo pa naririnig ay nangyari na. Nakakaawa lang na ang mga taong nasa mababang antas lamang ang mga ito. Kailangan namin ng mas maaasahang ebidensya sa paglalakbay, tanggalin mo na lang sila at siguraduhin na hindi nila maibabalik ang mga bagay-bagay. Ni Benjamin, layunin nito na pabagsakin ang pamilya Luet. Manam, naiintindihan din ni Kingsley, kung hindi bumagsak ang pamilya Luet, magkakaroon din ng walang katapusang problema. Ako wala rin akong ginawa kagabi, hindi ko rin nakipag-ugnayan kay Felix Luistro ng mag-isa, sige na nga, baka wala naman silang mahanap sa akin. Kingsley, ilang beses na akong nakapunta sa club na iyon, at naranasan ko ang ibang kapaligiran. Huling bigla na lang siyang tinawagan ni Felix Luistro, hindi si Kingsley, lumabas muna. Ito ay katawa-tawa na pinaghihinalaan niya na sadyang lumapit siya sa kanila. Ay, yung babaeng nakatakas mo kagabi, okay. Sinulyapan ni Sean si Kingsley. Ito ay parang okay lang, ayaw ko lang ipagpatuloy ang pag-uusap nila sa ikalawang kalahati. Bukod dito, ano ang pinakamasama na maaaring mangyari sa ikalawang kalahati para sa kanila? Bilang hanggat hindi siya nahuli, hindi ito nag-aalala sa kanya. Doon isang pagkamatay ang nararamdaman. Sinabi sa kanila ni Benjamin, walang nagulat nito sa kanila. Pulis, sila ang nag-aasikaso nito sa loob. Kingsley, nagulat siya, wow. Ang bilis ng mga bagay-bagay, mabuti na lang at hindi ako umalis. Kung hindi, siya ay nasangkot. Ikaw sa totoo lang, may utak ka na. Pinuri siya ni Benjamin. Huling kinagabihan ay lumabas siya upang salubungin ang mga taong iyon, hindi niya sila kilala, at hindi man lang sinabi sa kanya ni Guy. Kingsley, sabi niya, hindi naman ako mangmang,
hindi ko na kailangan pang makialam, alam ko ano ang pinag-uusapan ng mga taong ito. Kung ako ang tatanungin, ako ang may kasalanan sa pag-aaral. Sa ngayon, inosente pa rin ako, gusto kong iligtas ang sarili ko para sa aking hinaharap na honey. Bilang nagsalita siya, medyo nahiya siya. Sean ngumiti. Benjamin napatingin siya sa paligid at wala na si Zyla. Siya tanong ni Sean, umalis na ba siya? Oo, tumango si Sean. Sino kaliwa? Napatingin sa kanila si Kingsley ng mausisa, matapos ang kanyang oatmeal porridge. Sean sabi niya, ang babaeng nakita mo nang magising ka. Benjamin nakita mo rin ba siya? Tiningnan ni Kingsley si Benjamin, sa pag-aakalang hindi niya alam. Siya nakita ko siya. Benjamin napatingin siya sa kanya at hindi gaanong nagsalita. Ikaw pahinga, bumaba na lang ako para tingnan si Papa. Ay old Mr. Graham sa ibaba. Sabay na tanong ni na Kingsley at Sean, nakatingin sa kanya na mausisa. Ako dinala siya ng iba pababa para maglakad-lakad. Sinabi ni Benjamin sa kanila kanina umalis na siya sa kwarto ni Kingsley. Sean pumunta siya sa balkonahe at tumingin sa ibaba, at sa katunayan ay nasa ibaba si Darius. Paglalakad sa damo, Sean, bakit hindi mo na lang ako ihatid sa ibaba para maglakad-lakad? Kingsley nakahiga siya sa kama at gusto na ring lumabas. Sean tumingin sa kanya ng walang pananalita. Ako hindi ko pa nasabi kay Mr. Graham at sa iba pa na nasa ospital ka, sigurado ka bang gusto mong bumaba? Kung sigurado ka, maaari kitang ibagsak. Kapag old Mr. nakita ka ni Kuya Germ sa ospital, siguradong malalaman ka rin ng tatay mo. Siguro makikilala mo rin ang iba pang mga kakilala. Sean, hayaan mo siyang magsalita at hayaan siyang pumili para sa kanyang sarili. Kingsley, naisip ko na kung alam ng kanyang pamilya na nasa ospital siya, kailangan nilang pumunta dito. Siya sabi niya, kalimutan mo na, dito na lang ako. Kingsley napabuntong hininga. Pagkatapos maya-maya pa ay tumalikod siya at muling napabuntong hininga. Ano ang abala ka ba ngayon? Sean tumingin sa kanya, nakatingin sa kanya dahil hindi mapakali. Maging mag-ingat na huwag magpatakbo ng lagnat mamaya. Siya hindi man lang ako makatulog habang tinatanggap ang IV drip. Ako ay nakakainip, matagal na akong natutulog, hindi komportable, paano naman? Kingsley napatingin siya kay Sean, paano kung bigyan mo ako ng masahe? Ikaw magkaroon ng lubos na imahinasyon. Natawa si Sean.